Creators Spotlight. Itinuturing na isa sa mga maipagmamalaking national artist ng Pilipinas ang most awarded screenwriter na si Ricky Lee. Hindi bababa sa 180 script sa pelikula ang naisulat ng ating national artist for film and broadcast arts. Sa kanyang mga naisulat, mahigit 70 pelikula ang nakatanggap ng tropeyo mula sa iba't ibang award-giving bodies kabilang ang Life Achievement Awards. Ilan sa mga pelikula sa panulat ni Ricky Lee ay Ang Himala, Anak, Jose Rizal, Muro Ami, Karnal, Nasaan Ka Man, at Moral. Ano ang karaniwang pinaguhugutan ng isang Ricky Lee sa pagsusulat ng mga karakter ng pelikula? Tayo namang mga writer, usually sa loob ng isipan natin at ng puso natin, maraming mga characters na nandoon na. Para tayong mga boarding house. Ilan sa mga characters na to ay yung mga taong naobserbahan ko, nakikita ko sa palibot ko sa pang-araw-araw. Although mahihayin ako, mahilig ako sa tao. So, inobserbahan ko sila, tinitingnan ko sila, inimagine ko ano bang klase mga buhay nila. Pag napapadaan ako sa mga bahay-bahay, ano kaya nangyayari sa loob noon? May nag-aaway ba? Mayroon bang kabit? Mayroon bang anak na itinakwil? And so on and so forth. So, lahat yun napapasok dun sa loob ko, sa boarding house. Yung iba namang mga characters galing sa past ko. May lukaret noon sa bayan namin sa Daet. So every now and then naaalala ko siya. O yung mga naglalasing sa tindahan namin ng alak. O yung nanay ko na maagang namatay. So lahat din yun, border din doon sa loob ko. And then yung iba, every now and then na-invento ko, naisip ko maganda yatang gumawa ganitong character. So lahat sila mga half-formed, unformed, naghihintay na maipanganak. Humuhugot ako doon. Even if may ibigay silang bagong characters, huhugot ako doon na medyo pareho yata yung lukarit sa bayan namin. O pareho yata yung nakilala kong kapitbahay na nanay. Ini-integrate ko. It becomes easier at mas galing sa loob ko. Kahit na isang batikan, nagbabago rin ba ang estilo ng pagsusulat ng isang Ricky Lee sa paglipas ng panahon? Paano siya nakikisabay sa makabagong teknolohiya o sa nagbabagong landscape ng paggawa ng pelikula? Parang yes and no. Basically, may hindi nagbabago eh. Yung tinatawag nating emotional truths, yung kalungkutan ng isang nanay na namatayan ng anak, ng isang mangingibig na nabigo, mula pa noon hanggang ngayon, anumang kultura, merong pagkakapareho ang katotohanan nila. So I think hindi nagbabago yun. And may mga basic truths din tungkol sa lipunan, tungkol sa buhay natin na hindi nagbabago. Yeah, nagbabago yung technology, nagbabago yung audience natin. Kaya lang ako maligalig akong tao eh. Lagi kong sinasabi sa mga tao yun eh. Hindi ako mapakali. Bukas ako sa lahat. Pag may nakabukas na pinto, papasok ako. Curious akong tao. Hindi ako nakakulong sa isang klase lang ng pagkukwento. Maski nung panahon ng MMFF noong 1982, nung ginawa ko ng magkakasabay, yung Himala, yung Moral, at yung Haplos, sinigurado ko na magkakaiba silang tatlo. So sanay na ako dun sa pagiging bukas sa magkakaiba. Kung ano pa yung bago na darating. Maski sa technology, mahilig ako sa technology. Nang magka-chat GPT, trinay ko na siyang gamitin. Trinay ko siyang ipa-translate yung isang trabaho ko. Tingnan ko nga o introduce niyo ako. Ano naman ang iba pang storya o karakter ang kanya pang nais maisulat? Ang dami. I have an entire filing cabinet ng mga, kumbaga tawag ko dun, mga aborted babies ko. Well, hindi pa naman totally aborted. Nandun naghihintay lahat. Parang boarding house din yung. So nakatambak lahat yan dun eh. Isa doon, kwento ng isang Chinese immigrant sa Pilipinas na nagkaroon ng pamilyang Pilipino, which is karanasan ng tatay ko. Or yung karanasan ko nun sa kulungan, yung 1 year ko sa loob ng Fort Bonifacio. Hindi lang yung iniisip nating grim, torture, harsh realities na totoong nandun din, kundi yung passion, yung glorious feeling ng pagiging kabataan na nagsisilbi sa bayan. Gusto kong gumawa ng isang pelikula na mula sa punto de vista ng isang 5-year-old na batang lalaki, kasi may apo ako ngayon na magpa-5 na. And gusto kong makita ang kwento ng isang pamilya sa punto de vista niya, totally. Mula pa noong 1982, ay nagbibigay na ng libreng writing workshop si Ricky Lee. May napupulot din ba siyang mga aral o bagong pamamaraan mula sa kanyang mga naging estudyante? Ay, oo. Sinasabi ng mga tao na ang swerte ng workshoppers, libre, natututo sila mula sa'yo. Sabi ko, in a way, yes. Pero ako, mas maswerte kasi natututo ako mula sa 35 na tao. Sila sa isang tao lang. Parang nabigyan ako ng libreng ticket para pumunta sa 35 na iba't ibang mundo, na bawat mundo ibang-ibang filosofiya, pagkatao, at
pag naging bukas ako sa kanya, ang dami kong matututunan. Pag naging bukas ako sa 35 na yon, imagine, para akong nag-gym, na-flex lahat ng creative muscles ko in all directions, 360 degrees. Inalam din natin kay Ricky Lee kung anong libro na akdang Pinoy ang kasalukuyan nitong binabasa at kung kanyang mairerekomenda rin sa mga Pilipino para simulang mahilig sa pagbabasa ng literatura ng bansa. Sa ngayon kasi, mas functional yung pagbabasa ko ng libro dahil may sinusulat akong bagong nobela. So, ang mga binabasa kong libro, karamihan related doon sa nobela. And yung nobela ko, nagtatakol ng gender issues. Kaya binasa ko lahat halos nung Ladlad. Ito, isa sa recently, Ladlad 2. Edited ni na Danton, Remoto at Neil Garcia. Ang daming kailangan habulin na basahin. Kung Philippine literature ang pag-uusapan, ang dami-dami mula sa mga classics. Whether sinulat sa Pilipino, sa English, mula doon kina Nick Joaquin at Arcelian hanggang present time, or sa Pilipino, mula pa nung mga, maski ibong mga daragit, sina Amado Hernandez. Kailangan nilang balikan na basahin kasi isang mahabang ilog yun. Hindi ka pwedeng magbasa ng panahon lang ngayon nang hindi mo nakita yung pinanggalingan ng daloy ng tubig mula noong pang-unang panahon. And ang rich naman ng literature natin, lalo na ng publishing, ang dami-daming lumalabas. Ang sigla ng publishing. And then ang isang regret ko, sa book fair ko lang nakikita yung mga so-called na indie, na kung minsan di mo mapansin Maski mga zine na lang nga yung iba na nakaprint. Pero pag may book fair, pinapatulang ko yun Maski yung parang mimeograph lang, pinapatulang ko Kasi mahirap lumikha. Mahirap maglabas ng nilikha, lalo na sa bansa natin Sa bawat isang akda na naisa libro isang himala. Ano naman ang maipapayo ng ating national artist para sa mga bagong manunulat o nais magsulat ng pelikula? Para sa mga bagong manunulat o sa mga gustong magsulat, or I think maski sa mga patuloy na nagsusulat na gaya ko, I think mahalaga na huwag kang tumigil na maniwala. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa sining mo, maniwala ka sa ibang tao, maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa kapangyarihan ng mga salita, and pinakamahalaga, maniwala ka sa sarili mong paniniwala. Meron kang paniniwala tungkol sa Diyos, tungkol sa lipunan, tungkol sa sarili, tungkol sa sining, tungkol sa kapwa-tao. Yung paniniwala mong yun, ang pinakamabisa mong sandata sa paglikha mo ng mga akda. Parang napakalungkot na maging isang tao, lalo na maging isang manunulat, kung wala kang paniniwala. So, huwag mong bitawan ang paniniwala mo. Ayun, katatapos ko lang nung ikalimang nobela ko, papasok na siya sa imprenta. Title niya Kalahating Bahaghari. Kwento ng isang pamilya sa loob ng 50 years, mula noong 1970s hanggang present time. Isang pamilya na mayroong isang gay at one time, and then may trans at another time, may non-binary at another time. At ang mga barkada nila, kasabay ng karanasan nila ay yung ongoing din na socio-political situation ng bansa. Dahil hindi naman maihiwala yung gender issues sa socio-political situation ng bansa. Kwento rin siya ng pag-ibig na hindi pumipili ng kulay o gender or even ng pagkatao. I-launch namin siya sa MIBF sa September. Kasabay ng isa pang libro ko na ilalabas yung long short story ko na Kabilang sa Nawawala. And then, translate into English ni Bien Lumbera before at ni Ben Medina. So, ilalabas yung Filipino and English translation. So, bali 2 libro yung ilo-launch ko sa September. Tunay ngang isang inspirasyon ang tampok nating creator ngayong Martes, ang ating national artist na si Ricky Lee. Ikaw, gusto mo rin bang magsulat ng pelikula? Para sa Read Pinoy, ako si Oxy Alegre.